Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Grabe Gusto mo yung ulo ni Marcos Talaga naman Barbie Basta Barbie nga raw mahilig daw po sa ulo. Anyway, ang tapang ni Baste Duterte dyan. Napagbantaan niya at kunin ang ulo ni PBBM. Wait, recap tayo. Di ba hinamon mo si General Torre before? Pinatulan ka ni General Torre pero hindi ka nagpakita. Tapos ngayon, presidente pa. Kumbaga, hindi ka na nga umubra sa PNP chief, sa presidente ka pa. Napaghahalataan talaga kayo, oo. Pakinggan ulit natin yung sinasabi niya. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ano mo yung ulo? Ni PBBM. Pagbabantaan na naman yan. Anong linis na naman gagawin nyo dyan? Sasabihin nyo na naman, imagination na naman yan. Ay, DILG Secretary John Vic Rimulya, sir. Mayor yan under yan ng DILG Wala bang pananagutan yan? Wala bang violation ginawa dyan si Mayor Baste Duterte sa sinabi niyang yan? Grabe Gusto daw po ng ulo ni PBBM. Ang tatapang talaga nito mga Duterte talaga ang tatapang Rage Coalition yan yung nilansa nila kahapon Kaya pala rage kasi may initin ang ulo Hindi talaga disente Pagbabantaan talaga ang buhay mo. At ito pa nakakatawa itong mga to. Pinanood ko yung speech ni Baste Duterte kahapon na sabi niya, maliliit na tao lang daw ang kaya ng presidente. Pakinggan nyo. They only pick on people na kaya nila They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yan. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Paano naging maliit na tao ang mga Duterte? Kino-consider nyo yung sarili nyo na maliliit na tao dahil maliliit lang daw yung kaya ng gobyerno na ito. So si Digong ay maliit na tao lang? Excuse me, hindi maliit na tao yan. Dating presidente yan, tumukhang yan ng 30,000 katao. Dating presidente ng Pilipinas. Sabi nyo nga strong leader yan Maliit na tao ba yan? Strong leader yan. Tapos ang sasabihin nyo, maliliit na tao lang ang kaya ng gobyerno. Sino yung maliliit na tao sinasabi nyo? Baka kayo yan. Balikan nyo yung sarili nyo. Baka kayo, ang maliliit na tao lang ang kinaya. Sa tokhang, balikan nyo. Sino mga kinaya nyo? Sino mga niligpit ninyo? Tricycle driver, senior citizen, yung mga nasa squatters area or informal settlers. Maliliit na tao. Meron siguro, out of 30,000 at tinukang ninyo, siguro may 100 na medyo matataas. Sino ngayon ang pumapatol sa maliliit na tao lang? Diba? Ironic sa sinasabi ninyo, balik tayo kay Sara Duterte. Sino yung sinapak ni Sara Duterte? Yung sheriff. Kawawa yung tao na yun, yung pobreng tao na yun. Sinapak ko, hinawakan. Ka-coffee, bakit hindi lumaban? Lalaban ba yun? Puro lang security guard, napapalibutan siya. Tapos sa inyo, yun ang matapang? Ang tapang talaga ni Sara Duterte kasi sinapak yung sheriff. Matapang talaga yan, napapaligiran ng bodyguard Napapalibutan ng security. Paano lalaban yung pobreng senior citizen na sheriff diyan kay Sara Duterte? Tapos sabi nyo, maliliit na tao lang ang kaya ng gobyerno na ito, yung PBBM. Tingin nyo sa sarili ninyo, maliliit na tao? Hindi kayo maliliit. Si Harry Roque, maliit na tao ba yan? Bukod sa pagiging mataba niyan, sa pagiging butanding niyan, hindi yan maliit na tao. Dating sekretary yan, presidential spokesperson niya, sabi nga, well-acclaimed international lawyer yan. Maliit na tao ba yan? Pinapalabas ninyo, maliliit na tao lang ang kaya ng gobyerno na ito. Nagpapatawa kayo. Huy, magising kayo sa katotohanan. Ano yung pinagsasasabi ninyo, maliliit na tao lang? Yung narrative ninyo, ayusin ninyo kasi napaghahalataan kayo. Ito pa. Ang mga maisog, nagkalat na naman sa Korte Suprema. Nakita nyo yan? Inaaway nila ngayon ang Korte Suprema. Tingnan mo, double standard to mga dilis na to. Oo.
Yung una, 2025 impeachment case si Sara Duterte, di ba pumabor yung ruling ng Korte Suprema, di ba? Dineklara na unconstitutional yung proseso na pinagdaanan ng impeachment ni Sara. Therefore, natigil po yan. Tuwang-tuwa kayo sa Supreme Court. Sabi nyo, nagsabi ng katotohanan ng Supreme Court. Yan ang hustisya. Yan. Tuwang-tuwa kayo sa Korte Suprema. Tapos ngayon, tumakbo na naman yung grupo ni Torion sa Korte Suprema. Hindi nag-issue ng TRO o ng temporary restraining order ang Korte Suprema dyan sa ongoing impeachment proceedings dyan sa House of Representatives sa Justice Committee. So, hindi na naman pumabor sa mga Duterte itong desisyon ng Korte Suprema. So, itong mga maisog na to, yung term nila, no? Tumakbo ng Korte Suprema. Nagrally ng gulo. Ano ba talaga, ma'am, sir? Kayo lagi ang masusunod? Ganun ba yon? Kayo lagi ang bida? Kapag hindi pumabor sa inyo, mali yung desisyon na yan. Kapag pumabor, which is nangyari noong 2025, tama, very good. Double standard. Sa inyo lang, dapat kayo lagi ang tama. Nasa headline ng Billionaire News Channel, look, pro-Duterte group maisog urge the Supreme Court on Monday to stop the upcoming impeachment hearings against Vice President Sara Duterte. The group will be holding protest until Friday. Wow, ngayon po ay Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. 5 araw daw po sila magpoprotesta dyan sa Supreme Court kapag hindi itinigil itong hearing bukas, April 14 bukas gagawin po yung hearing ng House Justice Committee. Lalabas po si Ramil Madriaga. Marami pong ibubulgar si Ramil Madriaga. Lalabas yung mga bank records. Wala pa yung bank records, to be clear. Wala pang bank records. Records po ng income tax return. Mga registration sa SEC. Records sa PSA. Mga audit report ng Commission on Audit. Bukas po lahat maglalabasan po yan. Nabubulgar yung kalokohan ni Sara Duterte bukas. Kaya nagkukumahog itong mga to para last call, ipatigil yung hearing bukas. Kaya pinipressure nila ngayon ng Korte Suprema, magrarally daw po sila hanggang Friday. Hindi kami alis dito. Hanggat hindi ipapatigil yung hearing ng House of Representatives. Wow! Diyos yan. Diyos kayo. Kayo lagi ang masusunod. Bitin na oras siya. Anong oras na ngayon? Mag-aalas 5 na. Ng hapon. Bukas 14 na. April 14. Uusad at uusad yung hearing na yan. Diyan sa House Justice Committee. Sige. Bahala kayo dyan. Hanggang Friday kayo dyan. Magbilad kayo dyan. Kasi gusto nyo pabor lagi ang desisyon sa inyo ng Korte Suprema. Kapag hindi pumabor, tatakutin ninyo. Ipipressure ninyo. Magpipikit kami dito. Magrarally kami dito hanggang Friday. Di wow. Go kayo. The members want SC to issue a temporary restraining order on VP Sara's impeachment case. They also urge the House of Representatives to shift its focus on crafting laws to help Filipinos amid energy crisis. Di wow. Okay, 1. House of Representatives, itigil niyo yung impeachment proceedings. Mag-focus kayo sa paggawa ng mga batas para ma-address itong krisis. Yan ang sabi ng mga dailies. Excuse me. Kahit ongoing yung impeachment hearing, tuloy-tuloy po yung trabaho ng House of Representatives. May other hearings ongoing. In fact, marami nga silang naipapasa dyan kahit umuusad dyan yung impeachment. Pangalawa, mandato po ng saligang batas. Again, nasa constitution po natin yan na mag-initiate ng impeachment hearing o ng impeachment at magsagawa ng hearing para ma-determine yung probable cause dyan. Trabaho po nila yan. Mandated by our Constitution. Hindi yan gawa-gawa lang ni ni Chair Jervin Luistro. Justice Committee Chair Jervin Luistro. Sa tingin nyo, gawa-gawa niya lang yan? Diba? Nagpapatawa kayo talaga, oo. Hay nako. Wait lang, papakita ko sa inyo Basta talaga gusto nila masusunod. Bawal kami kontrahin tuloy na tuloy lang Kasi kami lang ang anak ng Diyos. Yan ang gusto nyo palabasin. Kami lang ng mga Duterte ang anak ng Diyos. Kala nyo uubra kayo. Hindi araw-araw Pasko. Sabi nga sa kasabihan Tuloy po yan bukas. Kaya exciting bukas April 14. Exciting talaga yan Sabi ni ex-Supreme Court Justice Ascuna, sa VP Duterte's impeachment hearings should proceed House within constitutional duty.
Again, dati pong justice ng Korte Suprema ang nagsasabi. Dating justice ng Korte Suprema, sinasabi niya ituloy ang impeachment hearing na yan. Dahil alinsunod yan sa mandato ng Kongreso, ng House of Representatives. For Supreme Court Associate Justice, former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna said Monday that the High Court's decision not to grant Vice President Sara Z. Duterte temporary restraining order on the House impeachment hearings, with the House merely required to file a comment, effectively gives the green light for proceedings to continue as scheduled. Ibig sabihin, sa Tagalog dahil hindi nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, green light yan. Ibig sabihin, go! Ituloy nyo yung impeachment proceedings. Yan ang gustong sabihin ng Korte Suprema. O aray kayo dyan. The message here is that the Supreme Court, ang nagsasalita dito si Ascuna, the message here is that the Supreme Court does not want at this stage to intervene in the proceedings in the House of Representatives at a committee level, and so it is saying that the House Committee can proceed with its scheduled hearing. Bakit yung pipigilan? Huwag nyo sabihin anga-anga ito, dating Associate Justice ito ng Korte Suprema. Mas marunong sa inyo to, hindi pala, matalino pala ang dilis. Hindi pala sila natatalo kasi sila ang pinaka-bright. Sila ang pinaka-matalino. Sila lagi ang tama. Ano kayo ngayon? Takbo kayo ngayon. Isa pa. May nilabas si Ramil Madriaga ngayon na letter. Nakita nyo? Nagsisirculate online. Pinost din natin yan. Yung nakasulat sa yellow pad paper. 3 pages po yan. Grabe pala ang ginawa nila. Pinagplanuhan pala talaga nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pumayag si Digong, base doon sa salaysay ni Ramil Madriaga, pumayag si Digong na maging running mate si Sara ni PBBM. Pero pagdating ng 2025, iti-take over nila yung presidency. Aagawin ni Sara yung presidency, which is yun nga yung nangyayari. Ang dami nilang ginagawang moves para maagaw ang presidency. Tapos, syempre, if ever, kung nagtagumpay sila, may remaining more than 2 years pa si Sara Duterte. After that, pwede pa siyang tumakbo for 2028 elections. Kung manalo siya, easy, 8 years or more than 8 years silang manunungkulan. Parang yung ginawa ni Gloria. Kaya hindi nakapagtataka si Gloria at si Sara Duterte magkaibigan. Malamang sa malamang, yung advice na yan galing kay Gloria kasi yan ang ginawa niya kay Erap Nahuhuli kayo dyan sa pinaggagawa ninyo. Nabubulgar kayo dyan sa ginagawa ninyo. Diba? Good luck! Iluluklok nyo si Sara. Ano gagawin ni Sara? Hindi kasi kinampanya siya ni Baste Ano ginawa ni Baste? Para paniwalaan siya. Ano yung plataforma ninyo? Galit? Kaya rage Rage coalition? Puro poot ang nasa puso ninyo. Asan ang solusyon? Poot. Walang solusyon sa problema. Sabihin ninyo yung solusyon. Hindi puro kayo paninira sa gobyerno. Nakakasawa yung style ninyong ganyan. Uy, naku po. Tingnan natin bukas, April 14. Exciting po yan. Siya, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga sa Facebook, please follow na po kayo sa ating Facebook page. YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po.